Good morning mga idol. Ngayong araw, magpapalipad na naman tayo ng drone. Halika, samahan niyo ako. Let's go! Nagsimula pala akong magpalipad dito sa amin. At itong barangay pala namin ay Bungro. Matatagpuan ito sa San Fernando, La Union. At habang pinapagmasdan natin ang viewing dito sa amin, at tinaas ko na muna ng 120 altitude ang aking drone para naman malagpasan yung wire ng mga tower dito sa amin. Dahil sobrang napakataas po ang mga tower dito sa amin, baka sumabit po sa linya ng kuryente yung drone ko at mag-cause pa ng fire. At ngayon po nasa 200 meters pa lang yung layo dito sa akin. Ito na nga po yung tinatawag nilang riles. Itong mahaba na ito. At talagang pila-pila lang yung bahay dito. Literal na parang nagpipila sa ayuda. Way back 80s po kasi, dating daanan po ng tren. Itlog ng nuwang, inukupan ng tren. Yan yung madalas na sinasabi ng mga matatanda dito sa amin dati. Expression lang ba? At ito namang kulay blue na medyo mahaba. Ito pala yung simbahan dito sa amin. At tinatawag po yan na OLPH. Our Lady of Perpetual Help Parish. Simbahan po yan ng Kristiyano. Mababait po ang Kristiyano dito sa amin. Kada linggo po nagdo-donate sila ng pera para po mapaganda yung simbahan namin. At eto naman po yung sinasabi nilang crossing pagdalagan. Literal na cross talaga, kaya malapit ito sa simbahan. At medyo napalayo na yung drone sa akin. Nasa 1 kilometro na mahigit. Eto naman po yung sinasabi nilang pede-pede. Pagudpod, San Fernando, La Union. At dito mo naman matatagpuan yung John Chris, Crown, at saka iba pang mga pangalan ng mga hotel. For short, Bembangan Paradise. Minsan, dyan mo makakasalubong yung kapitbahay nyong sexy at maganda. At ang pinakamalupit sa lahat, dyan mo makikita si kumare at kumpare na nagsasabing super close ko no. At binalik ko na nga yung drone ko dito sa highway. Itong highway pala na to, ito na yung main road papuntang San Fernando. Road to Ilocos Norte, pero malayo-layo pa. At dito ko din sana balak bumili ng sasakyan dito sa CarPro. At sa ngayon balak pa lang muna, wala pa ako sa realidad. At dito din ako pumipila kada 3 months. Ito pala yung sinasabi nilang DSWD extension. Dito nalilipat yung mga cash assistance para mabilis daw at hindi sagabal sa biyahe punta sa San Fernando. At basta yun na yun, bahala ka nang umintindi. At basta kapag kailangan mo ng cash assistant dahil may sakit ka, may hospital sa pamilya mo at kailangan mo ng pambayad, dyan ka na lang hihingi. At hindi ka lang basta hingi, may mga requirements para dyan. Sa pagkakaalam ko, ang importante, dadalhin mo yung mga reseta mo at higit sa lahat yung medical certificate mo. At kung hindi naman pinalad yung kamag-anak mo at binawian ng buhay, pwede ka pa rin dyan. Dalhin mo lang yung death certificate at ang hihingin mo doon, burial. Basta yun na yun. At ito din pala yung sinasabi nilang Apaya, daanan ng tubig tabang at tubig dagat. Nagcrossbreed dyan sila, tubig ng alat at tubig tabang. At dyan naproproduce minsan yung mga isdang tinatawag dito sa amin na purong, kamukha ng mga bangus. At kung may bagyo naman, habagat, malakas ang ulan, dyan din napupunta yung mga bangus na galing sa dagupan. At hindi yan kwento-kwento ko lang, talagang totoong nangyayari yan. At kung napansin nyo naman yung malaking yero na yun na puti, dun ka naman bibili ng gamit mo sa bahay. Nandyan naman yung mga doorknob, gamit sa CR, shower, tiles, decoration sa bahay, at iba pa. Huwag ka lang bumili ng gamot dahil walang gamot dyan, nasa pharmacy. At kung napansin nyo, nung bata pa ako, malayo pa yung dagat sa mga bahay na yan. Ngayon, unti-unti nang lumalaki yung dagat. Yan na yung sinasabi nilang climate change. Kahit pa man araw-arawin mo nang mag-pray, wala ka na talagang magagawa yan dahil mangyayari na talaga yan. Hindi ako Rudy Baldwin para mapredict ko yung mangyayari. At isa lang masasabi ko, 1. Ito na nga, kagagaling pala ng sakuna. Katatapos pala ng 5 bagyo dito sa amin. At nag-produce ito ng madaming tubig. Sabi ng mga expert, habagat. Iba na talaga ngayon ang mundo. Nung unang panahon, ang habagat, ulan lang na cute. At kung nakikita nyo pala yung mga box-box na puti na yan, yan na po pala matatagpuan yung mga yumao, kamag-anak mo, kamag-anak ko, kamag-anak nila, at kamag-anak ng marites mong kapitbahay. At kung nakikita nyo naman yung brown na bubong na maganda na bahay na yan, dyan mo naman matatagpuan si kumpare ko na Doc. Nasa 40s na siya ngayon at wala pang asawa. At kung dalaga ka naman, pwedeng-pwede siya. Kontakin mo lang ako. At eto na nga, binabalik ko na yung drone. Dahil nasa 25 minutes ko nang pinalipad, pinapauwi ko na, baka malubat na naman ulit. At baka babagsak na naman dito sa field. At kung narating mo naman mula doon hanggang dito, salamat sa'yo. Maybe next time ulit gagawa ako ng video para sa inyo. Salamat pala sa panonood at pagsuporta dito sa mga ginagawa kong video. Hanggang sa muli, paalam.